Paano ang tamang pag-shade ng answer sheet para sa civil service exam? To give you an idea, sana po ay matapos ninyong panoorin ang video natin dahil marami po kayo matutunan dito. So lalong-lalo na kung ikaw ay mag-exam na ngayong March 2, 2025. So bonus na rin sa video na to, ituturo natin kung paano i-fill up ang answer sheet pero hindi ito 100% sure na ganito pa rin yung format sa civil service exam. Pero at least to give you an idea kung ano yung mga dapat fill upan. So by the way, bago ang lahat, these two are my recommended ballpen para sa pag-exam sa civil service exam. So kung gusto niyo bumili nito, kung malapit lang naman po kayo sa Shopee, kung nasa Luzon kayo, Metro Manila, ganun, mabilis lang ang delivery, matatanggap niyo kaagad the next day. So nasa comment section ng link ng ballpen na to at bumili na kayo bago pa magkaubusan. So syempre, iba talaga kasi kung Faber-Castell dahil siguradong hindi ka mauubusan ng ink or siguradong hindi magluloko ang ballpen mo during the civil service exam. So itong Faber-Castell na to, okay din po gamitin, 0.5. Tapos ito din, the best din po ito, yung Faber-Castell 0.7. Again, please check the comment section kung saan ito mabibili. Kung nasa Metro Manila lang kayo or kahit na probinsya ng Manila ay mura lang po ang shipping fee at matatanggap nyo kaagad the next day. So pwede kayo mag-order sa Shopee ng ballpen na Faber-Castell bago pa magkaubusan. So susubukan nga natin ito para ipakita sa inyo na ang galing po talaga nito. So to give you an idea nga po, bonus natin sa video na to. Kadalasan sa civil service exam ay ganito ang pifilapan. So una ang pangalan, yung name mo dito, last name, apelido, first name, unang pangalan, middle name, yung iyong middle name na dapat kumpleto, hindi lang middle initial. Tapos i-check kung professional level or sub-professional level ang exam na yung tinitake. So again, kung hindi ito 100% sure na ito same pa rin ang format dahil baka binago nila ang kanilang form, ay ang kanilang answer sheet, pero at least meron po kayong idea kung paano ang pag-fill up. Tapos testing center, dapat alam niyo ang inyong testing center or kung saan paaralan kayo nag-i-exam. Tapos dapat alam din po ninyo kung saang region kayo na belong. At alam niyo rin po dapat ang inyong araw ng kapanganakan, ang buwan, ang petsa at ang taon. At syempre, ang date of exam. So kung March 2, 2025 kayo mag-i-exam, so dito ilagay 03, 02 ang day, tapos ang year 2025. So, paano ba ang pangtamang pag-shade? So, meron dito sa kabila, meron dito kung paano yung correct shading. So, ayan, makikita ninyo ang correct shading dito na dapat ay pulido ang pagka-shade ng bilog. Ayan, tingnan po ninyo. Ito ang tama. Dapat pulido ang pagka-shade ng bilog at hindi lumampas sa bilog. Ito naman ang mga wrong shading. Yung nag-check ka lang, so hindi yan shading ha. Tapos or nilagyan mo ng X, so hindi rin yan tama. Or kung ginawa mong ganito, hindi tama. Or kung maliit lang yung shade mo sa loob ng bilog, hindi rin yan tama. O kung lumampas sa bilog ang iyong shading, hindi rin po tama. Paano ba? Naging oblong na ito, hindi na ito naging bilog. So ang pinakatama ay ito. So, dapat ay tama ang inyong shading para mabasa ng machine ang inyong sagot. So, dito naman sa examining number, meron din po examining number na dapat shadean, tapos isulat nyo rin po dito sa itaas ang inyong examining number. Saan ba makikita ang examining number? So, ituturo na po ito sa inyo kung saan ang inyong examining number ng guro na mag-i-exam po sa inyo or ng inyong civil service examiner. So, if I remember it right, I think ang examining number ay makikita sa inyong test booklet. So, again, makinig sa civil service examiner. Halimbawa, ang inyong examining number ay 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, halimbawa lang yan ha. Kung halimbawa yan ang inyong examining number, so isusulat nyo dyan. Tapos, i-shade nyo po ng tama ang number. So, 0, i-shade nyo ang 0. Tapos, ang 1, i-shade nyo ang 1. Ayan, hanggang sa matapos niyo pag-shade ang lahat. So again, ang tamang pag-shading po, dapat ay pulido ang pag-shade ng bilog at hindi pwede itong nilagyan mo ng check, hindi pwedeng lagyan ng X, hindi pwede yan. So to change your answer, halimbawa nagkamali kayo sa pagsagot, tapos biglang nagbago ang inyong isip at iba na yung answer ninyo. So pwede ninyong lagyan ng X, tapos mag-shade kayo ulit. So makinig po sa inyong examiner kung paano ang tamang pagpalit ng sagot. At kung ilang beses lamang pwede.
So ayan, mag-practice tayo ng tamang shading. So let's start sa number 1. Mas okay guys kung meron kayong ganito. Pwede kayong mag-print online. Maraming mga answer sheet online na pwede ninyong i-print at pagpraktisan ninyo ang tamang pag-shade. So bakit nare-recommend ko rin ito talagang Faber-Castell? Kasi ang kagandahan kasi ng Faber-Castell, talagang kahit na pawisin yung kamay mo, hindi siya na-erase. So guys, huwag kayong gumamit ng my gel. Bawal ang mga my gel ballpen. Kasi na-erase yan kapag kumakalat ang ink at nadudumihan ang inyong answer sheet. Kaya huwag kayong gumamit ng mga my gel. So practice tayo ng tamang shading. Halimbawa sa number 1. So itong 1, 2, 3, 4, 5. So ganito din ang choices sa inyong test booklet. So kung number 3 ang sagot ninyo, so 3 ang inyong shadan. So, depende na yan sa style ninyo kung paano ninyo i-shade. Tapos, make sure guys na huwag kayong gumugol ng sobrang oras sa pag-shade na baka maubos ang oras ninyo sa pag-shade dahil sinisiguro ninyo na perfect ang pagka-shade ninyo. So, dapat mabilis din ang inyong kamay kasi yung oras sa civil service exam, that is very limited. Sobrang daming dapat sagutan. Tapos, kung ito mga tips na rin natin para makatulong po sa inyo. Halimbawa, meron kayong halimbawa sa number 2, hindi nyo pa alam ang sagot or hindi pa kayo sigurado. So, skip ninyo yan. Pero, please lang, tandaan ninyo, always check kung nasa tamang item kayo at kung tamang number ang inyong nashadan. Kasi sobrang napakalaking pagkakamali kung halimbawa wala pa kayong sagot sa number 7, gusto ninyong skip ang number 7, tapos nagbasa na kayo sa number 8 na question doon sa test booklet. So ang nangyari, nung sumagot kayo sa number 8, sa number 7 ninyo, sa number 7 kayo nag-shade. So, hindi natugma. Hanggang doon sa susunod na mga items, hindi natugma. So, napakalaking pagkakamali niyan. So, dapat i-check palagi na tama, na coincide ang question na inyong binabasa. Halimbawa, kung number 7, kung number 8 ang question na inyong binasa sa test booklet, make sure na sa number 8 din kayo mag-shade. Kasi nangyayari talaga yan kapag nag-skip tayo ng number. So, shading ulit tayo. Halimbawa, number 2, ang iyong sagot ay 4. So, again, diskarte na ninyo kung paano pabilisan ang inyong pag-shade na tama at walang lagpas or dapat pulido ang pagka-shade sa bilog. Pwede kayong mag-start sa loob hanggang palabas. Pwede din na labas hanggang paloob. So, subukan natin. Halimbawa, number 3, ang sagot natin ay 1. So, pwedeng mag-start sa loob ng bilog, tapos palabas hanggang makumplito ang shading. So, number 4, halimbawa ang sagot natin ay 5. Pwede rin na mag-start sa labas, sa gilid ng bilog, hanggang paloob. So, depende na. Tapos, balikan na lang yung mga meron pang puti-puti. Tapos, number 5, halimbawa 3 ang sagot natin. So, pwedeng mag-umpisa sa labas hanggang paloob. Balikan kung meron pang mga puti as long as hindi ka lumampas. So, sa number 6, guys, ang sarap talaga sa feeling kapag nag-practice tayo. So, I really recommend na mag-print kayo ng mga answer sheet na ganito. Or kahit gumawa lang kayo ng bilog sa papel. Mag-drawing kayo ng bilog sa papel tapos mag-practice kayo ng shading. Malaking tulong na yan. Tapos sa number 6, halimbawa, ang sagot natin ay ganito. Ayan. So, depende kung saan kayo mas okay. Ako mag-umpisa sa loob hanggang palabas. So, loob muna hanggang labas, ayan, hanggang makumpleto natin pag-shade ang mga bilog, ang bilog. Pwede rin sa labas mag-umpisa hanggang sa loob. Balikan ang mga puti-puti. Again, dapat mabilis ha, pulido pero mabilis dapat kasi sayang yung bawat segundo na i-google ninyo sa pag-shade. Tapos, ito, subukan natin itong 0.7 din na Faber-Castell. Mas mabilis to kasi mas malaki ang kanyang point, 0.7. Itong isa, 0.5. Pero parehas lang silang Faber-Castell. Siguradong hindi kayo magkakaproblema sa ballpen na to. So, ito, number 0.7 na Faber-Castell. Kunan muna natin ang kanyang tip. So, ay, ang ganda rin nito. Ang bilis mapuno ng bilog. Okay lang yan, medyo may konting lampas guys. Basta wag lang yung tulad nung kanina na naging oblong na halimbawa ganito.
Naku, hindi yan tama. Okay lang, tulad nito, meron konting lagpas, okay lang yan. Minsan hindi talaga naiiwasan. Basta huwag kayong mag-shade na pag ganito Huwag kayong mag-shade na pag ganito dahil ang pangit tingnan. Mahirap ipunuin. Pero kung sanay kayo, pwede rin yan, ganyan. Paslant. Pero para sa akin mahirap. Ang direction ko talaga ng pag-shade is pag ganito talaga ako. Ayan, pa-circle. Pa-circle din. Mahirap yung pag ganyan. Pero kung sanay kayo, okay lang. Kung saan mas mabilis para sa inyo. So, tama na yung pag-practice natin. So, again, please check the comment section kung saan ito maaari mabili ang Faber-Castell na ballpen. So, kung malapit lang naman kayo, tatlo na nga. Ito nga pala, itong 0.7, tatlo na siya sa isang, ayan. Ito yung pangatlo yung ginamit ko. So, ayan, that's all for this video. Sana nakatulong po sa inyo. Good luck, everyone.